Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin po sa mga nanonood online. Welcome po sa ating prayer meeting. Sige po. Kung handa na po yung ating mga Biblia, maaari po bang tumayo po tayong lahat at buksan po natin ito sa Genesis chapter 6 verse 9. Ayan. Kung nakita niyo na po, pwede po bang sabay-sabay po natin itong basahin. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at walang kapintasan noong kapanahunan niya. Si Noe ay lumakad na kasama ng Diyos. At sa English naman po, sa NIV version, this is the account of Noah and his family. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. Tayo po manalangin. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po muli, O Diyos, sa gabing ito, O God. Thank you, Lord. Patuloy niyo po, Panginoon, na ginagamit ang inyong lingkod, O God. Lord, gabayan niyo nga po, Panginoon, ang inyong lingkod sa gabing ito, O God. Kung ano man po yung mga mensahe na nais niyong iparating sa amin, Panginoon, maging pagpapala po ito, Panginoon, sa bawat isa, O God. At sa gabing ito, Panginoon, wala po kaming ibang maitaas, kundi kayo lamang po, Panginoon. Kayo lamang aming maparangalan, mapasalamatan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Maari na po tayong. Po. Gaano po ba natin kakilala si Noe? Sino po ba dito yung nakakilala kay Noe? Ayan. Naalala niyo pa po ba yung kwento ni Noe or ni Noah? Amen. Alam niyo po ba na bawat po pangalan po natin ay may kanya-kanyang kahulugan? Alam niyo po ba na yung mga pangalan niyo may meaning? Alam niyo po ba yon? Amen. Katulad po ng pangalan ko, Dulce. Candy sa Pagbisaya. Dulce. Pero, sa Spanish word, ang dulce ay sweet or charming. Ayan, di po ba? Ayan. Nakikita po ba? Ayan. So kayo rin po, maaari rin po na magaganda rin po yung mga kahulugan ng inyong pangalan. Sa Biblia po, marami pong mga pangalan na magaganda ang kahulugan. Katulad po ni Noe, ang kahulugan po ng kanyang pangalan ay tinawag na comfort and rest. Sa Tagalog, kaaliwan at kapahingahan. Ang nagpangalan sa kanya ay yung kanyang amang si Lamek. Sabi ni Lamek, sa pamamagitan ng kanyang anak na si Noe, malaki daw ang kanyang maitutulong dito sa kahirapan nila dahil sa curse ng Panginoon sa lupa. At mababasa po natin ito sa aklat ng Genesis chapter 5:29. Si Noe po ay nanggaling sa lahi ni Adan at Eva. Siya ay kumakatawan sa ika-10 henerasyon mula kay Adan. At ito po yung kanyang genealogy from Adan. Ayan po. Mababasa po natin ito sa Genesis chapter 5 verses 1 to 32. Si Adan po ay nabuhay hanggang 930 years old. At nagkaanak siya na pinangalanan naman niyang si Seth, na nabuhay naman na 912 years old. Sumunod naman ay si Enos na nabuhay hanggang 905 years old. Tapos si Kainan, 910 years old. Sunod si Mahalalel, 895 years old. Tapos si Jared, 962 years old. Si Enoch naman po ay na-rapture or buhay na kinuha ng Panginoon
sa edad na 365 years old. At sunod po dito, si Methuselah, 969 years old. Siya po yung pinakamatandang nabuhay sa buong mundo. At sunod naman po ang ama po ni Noe na si Lamech na nabuhay ng 777 years old. Ang haba po ng edad nila, no? Ano po kaya mga itsura nila nung panahon na yon? Sinabi ng Diyos sa Genesis 6:3, "Ngayon, hindi ko napapayagang mabuhay ang tao ng matagal dahil sila'y tao lamang. Kaya mula ngayon, ang tao ay mabubuhay ng hindi hihigit sa 120 years old." Pero may binanggit po sa awit, chapter 90, verse 10. Sabi po dito na ang buhay ng tao ay hanggang 70 years old na lang. At kung medyo malakas-lakas pa, ay maaaring umabot ng 80 years old. Amen po? Sinasabi po dito na nang makita ng Panginoon na ang ginagawa ng mga tao sa mundo ay pasama na ng pasama. At ang mga iniisip nila at ang mga ginagawa nila ay talagang masama na talaga sa mata ng Panginoon. At sabi nga ng Panginoon, nanghihinayang siya. Nanghihinayang siya kung bakit daw niya ginawa pa ang tao sa mundo. At labis siyang nalungkot dahil dun sa mga nakikita niyang mga attitude ng mga tao. Kaya sabi niya, "Lilipulin ko ang lahat ng taong nilikha ko sa buong lupain. At lilipurin ko rin ang lahat ng hayop sa lupa, pati ang mga hayop na lumilipad. Dahil nanghihinayang ako sa paglikha sa kanila." At sa lahat po ng tao na kanyang nilikha, isa lang po talaga yung nakakapagbigay sa kanya ng lugod. At wala pong iba to kundi si Noe. Sa napakaraming tao, si Noe lang ang kaisa-isang kinalulugdan ng Diyos. Dahil nga sa pasama na ng pasama ang tao sa mundo, nagdesisyon na ang Diyos. Nagdesisyon na siya na lipulin na ang mga tao sa pamamagitan ng pagbaha. At dahil po dito, inutusan na niya si Noe na gumawa ng arko o kaya yung pinakamalaking barko. Nung inutusan ng Panginoon si Noe, 500 years old na siya noong panahon na yon. At nagkaroon siya ng 3 anak. Ito ay si Shem, si Ham, at si Japhet. Bakit po kaya si Noe ang pinili ng Diyos na gumawa ng arko? Kasi nga po, si Noe lang talaga ang nagtataglay ng mga katangian na naging kalugod-lugod sa Panginoon. At yan po yung isi-share ko sa inyo sa gabing ito. Pinamagatan ko po itong chosen by God. Pinili ng Diyos. Una po, God chose Noah because he was a righteous person. Ano po ba ang ibig sabihin ng righteous? Ang similar words po ng righteous from Oxford Languages are the following. Isa na po yung godly or maka-Diyos, God-fearing, just, worthy, faultless, blameless, good, upright, guiltless, innocent, decent, virtuous, moral, at iba pa. Yun po yung ibig sabihin ng righteous. Meron po ako nabasang aklat, patungkol daw po ito sa kahulugan ng isang righteous person. Sabi po niya dito, a righteous person is someone who listens to God's word and obeys. He does not come up with his own rules and thoughts about how to do things in life. Ibig sabihin daw po, ang righteous person po ay marunong makinig, marunong sumunod sa salita ng Diyos. At sa bawat plano at decision niya, sa bawat naisin niya, sa sarili niya, sa isip niya, hindi niya ito sinasarili, kundi
sinasanggunin niya ito sa Panginoon. Amen po? Parang tayo lang po yun. Diba? Kapag nag-isip tayo, kapag nagplano tayo, hindi sa Lord muna talaga tayo sumasangguni para talaga maging matagumpay yung ating plano. And according naman po kay G.K. Chesterton, an author and philosopher, a righteous person means something. He says that there are certain people who, because they are really pure, create a good atmosphere around themselves. Means they are truly children of light. And that light shines on everything they touch. Diba? Kapag daw tayo ay nahawakan ng isang righteous person, nagre-reflect sa atin yung liwanag nila. Nagliliwanag din yung ilaw natin dahil sa kanila. At nahahawa tayo dahil sa kabutihan nila. Dahil mabuti yung humahawak sa atin, nagiging mabuti na rin tayo. At kapag masama naman daw, unrighteous naman, yung humawak sa atin, dahil sila ay unrighteous, maaring magiging unrighteous na rin tayo. Maaring yung nagliliwanag nating ilaw ay maging madilim, mapupundi, o aandap-andap. Dahil mahahawa na rin tayo sa karumihan ng kanilang mga puso. Amen po? Lalo na, mangyayari ito doon sa mga tao, doon sa mga Kristiyano, na mahina o mababaw ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Kaya po, mag-iingat po tayo sa ating mga sinasamahan. Kung pipili lang din naman tayo ng ating sasamahan, piliin na natin yung mga may takot sa Diyos. Piliin na natin yung maka-Diyos, yung mga righteous person. Amen po? Maging wise po tayo sa ating pagpili, lalo na yung mga kabataan. Maging wise tayo. Sa mga sasamahan nating mga kaibigan o mga barkada, piliin natin. Piliin natin yung alam natin na hindi tayo mapapahamak kapag kasama natin sila. Piliin natin yung mga kabataan, mga kaibigan na kung saan talagang yung kanilang ginagawa ay talagang kalugod-lugod sa Panginoon. Amen ba mga youth? Amen. Ayan. Dahil sa mga kasamahan, sa mga kaibigan daw na sasamahan nyo, dalawang bagay lang daw yung maaaring mangyari dyan. Yung madala nyo sila sa kabutihan o yung kayo yung madala sa kapahamakan. Dalawa lang yan. Share ko lang po. Noong high school po ako, meron po akong dalawang grupo ng mga friends ko, mga kaibigan ko. Yung isa ko pong grupo na kaibigan, maka-Diyos, na kapag kami ay nagsama-sama, yung mga pinag-uusapan po namin ay puro Word of God, puro sa mga kabutihang asal. Kasi meron kaming isang classmate doon na protestante, kasi mga protestante pa lang yung mga Kristiyano, yun yung palang mga sikat ng unang panahon, mga protestant. So siya yung nagli-lead sa amin ng Bible study. Kumbaga, maka-Diyos yung isang grupo ko ng mga kaibigan. At doon naman sa isang grupo na kaibigan ko, ng mga kaibigan ko, ang mga pinag-uusapan naman nila, puro mga boyfriend. Puro mga lalaki. Yun naman yung mga pinag-uusapan nila. Kung minsan, nahawa na ako sa mga kalokohan nila pag recess o kaya lunchtime, kung saan sila pumupunta. Kaya minsan nalilate ako sa mga classes ko. Nagkakakating classes tuloy ako. Nahawa ako sa kanila. Pero, pinaisip sa akin ng Panginoon, sabi sa akin ng Panginoon, mali yung sinasamahan mo. Tingnan mo yung nangyayari sa'yo. Diba? Napapahamak ka. Diba? Lagi ka nalilate sa klase. Umalis ka na dyan. At doon ka sumama, doon sa mga kaibigan na alam mo na itatama ka. Kaya salamat sa Panginoon,
Kasi may mga tao pala, may mga kaibigan pala ako nananalangin. Pinapanalangin nila ako na umalis ako doon sa grupo na yon kasi alam nila na mapapahamak ako. At pinapayuhan din nila ako. Sinasabi sa akin na, Dulce, huwag ka na sasama dyan. Tingnan mo na tuloy nangyayari sa'yo, di ba? Minsan nalilate ka kasi kung saan-saan kayo pumupunta. Kaya salamat sa Panginoon may mga ganong kaibigan na may mga magagandang payo. Amen po, ganon din po sa atin. Kapag meron naman tayong mga kaibigan na nakikita na tayo ay pumapalpak, na nakikita na yung ating faith ay humihina na, makinig tayo sa kanila kasi tama yung kanilang mga sinasabi para sa atin. Amen po? Si Noe po ay tinawag na isang righteous sa Biblia. Ang pagiging righteous po ni Noe ay hindi dahil magaganda yung mga ginagawa niya. Siya ay matuwid dahil yun siya, dahil sa mabuting puso niya. Kaya siya ay naging righteous. Sa verse po na ito, sinasabi po si Noe na isang matuwid at walang kapintasan compare po doon sa mga tao sa kapanahunan niya. Righteous and blameless among the people of his time. These are both words are comparison. Parehos lang po sila. Noah was a righteous in the sense that he did was right. Ang mga ginawa niya ay tama. He was blameless in the sense that he didn't do what was wrong. Hindi niya ginawa ang mali. In short, napakalaki ng pagkakaiba niya sa mga taong nasa paligid niya o nasa kapanahunan niya. Kabaliktaran ng ugaling anong meron siya. Kaya napakaganda po yung karakter na meron si Noe. At hindi naman po ibig sabihin dahil sinasabi natin si Noah ay righteous o blameless. Hindi naman po ibig sabihin na banal na talaga siya or holy, na hindi na nagkakasala. 'Di ba? O hindi na nagkakamali. Hindi naman po 'yun ang ibig sabihin noon para kay Noe. Kino-compare lang siya dun sa mga tao sa kapanahunan niya na siya lang ang may mabubuting puso. Siya lang yung nakakalugod sa Panginoon. Siya lang yung may mga ginagawang nakakalugod sa Panginoon. Meron po ba kayong kilalang tao sa kapanahunan natin ngayon na talagang grabe, 100% na banal, hindi na nagkakasala, hindi na nagkakamali? Wala po. Lahat po tayo ang nagkakasala. Gaano man tayo kabait, nagkakasala pa rin tayo at nagkakamali pa rin tayo. Hindi po tayo perfect. Sa mundong ito po, ang original lang po na matatawag nating perfect ay ang Panginoong Jesus. Siya lang po yung tunay na righteous, 100% righteous. Ang Panginoong Jesus lang. Ni minsan, hindi po siya nagkasala. Siya lang po ang matuwid sa mundong ito. Yun nga po yung sinasabi sa aklat ng 2 Corinthians 5:21. Kailanman ay hindi nagkasala ang Panginoong Jesus, ngunit alang-alang sa atin. Itinuring po siyang makasalanan para sa pamamagitan niya, maituring tayong matuwid sa harapan ng Diyos. Amen po? Malakas nga po na palakpak para sa Panginoon. Bilang isang mananampalataya po ng Panginoong Hesus, maaari po nating gawin na maging mabubuting bagay, nakakalugod-lugod sa Panginoon. Yung mamuhay po tayo in righteous way, na may takot sa Diyos. At para hindi po tayo magkasala sa mata ng Panginoon, gawin na po natin yung tama. Gawin na po natin yung mabuti. Kapag alam natin na mali yung isang bagay, huwag na po natin gawin. Amen po? Hindi lang po righteous and blameless si Noe, kaya pinili siya ng Diyos. Kasi nakikita ko rin po dito na, kaya po pinili ng Diyos si Noe dahil alam ng Diyos na hindi siya nahihirapang utusan dito. Alam ng Diyos na kapag inutusan niya si Noe, sunod agad. Amen? Hindi na siya magdadalawang utos pa. Hindi katulad sa atin, lalo na nung kabataan tayo, pag inutusan tayo ng mga magulang natin. Di ba? Wala na yung wait. Di ba? Wala na yung wait po.
Ano agad? Yes po, gagawin ko. Di ba? Nagbago na yung mga kabataan sa panahon natin ngayon. Amen ba mga kabataan? Amen? Hindi na kayo nagwe-wait? Yes agad? Amen. Nang inutusan ng Diyos si Noe, walang tanong-tanong si Noe. Wala siyang rason-rason. Kahit na hindi niya alam kung paano gagawin, kahit hindi niya alam kung paano gumawa ng barko. 'Di ba? Wala pa namang barko nung panahon ni Noe, 'di ba? Sabi nga dito, 'di ba? Hindi naman sinabi dito sa Biblia na si Noe ay karpentero. 'Di ba? Pero sumunod siya. Maaring isa siyang magsasaka. Kasi nabasa ko pa dito sa Genesis 9:20, si Noe daw yung kauna-unahang nagtanim ng ubas. Kaya magsasaka si Noe, di ba? Hindi siya karpentero. Pero dahil doon, wala siyang kaagam-agam na talagang gugunawin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha. Dahil nung panahon na yon, hindi pa naman nakakakita si Noe ng ulan. Ano ba itsura ng ulan? Pero nung sinabi ng Diyos na paulanin niya ang mundo, siyempre, natuwa si Noe. Sabi niya siguro ni Noe, yes, makakakita na ako ng ulan. Pero nandun pa rin yung lungkot sa kanya. Bakit po? Sa pamamagitan ng ulan, sa pamamagitan ng baha, maraming mamamatay. At sila lang yung maliligtas, yung pamilya niya. 'Di ba? Sabi nga po dito, pati yung ibon na lumilipad, gaano po kaya kataas yung baha na yon? 'Di ba? Na kahit pati ibon madadamay doon sa galit ng Diyos sa mga tao. Amen po? Amen. Lahat ng pinag-uutos ng Panginoon kay Noe, yung sukat, yung haba, yung lapad, maging yung sa kahoy, yung cypress wood, sinunod ito ni Noe. Bakit ba cypress wood yung pinagamit dito ng Panginoon sa kanya? Kasi yung cypress wood na to, lumulutang lang siya sa tubig. Kaya't gaano man kataas ang baha, hindi ito malulunod. Hindi ito, lulutang-lutang lang siya. Yon, gaano man kataas ang baha, lulutang-lutang lang ang arko o ang barko. Sabi nga dito, yung arko na to na pinagawa ng Diyos kay Noah ay hindi katulad ng barko ngayon na kailangan ng makina o kailangan ng timon para umandar. Ang arko ay nakadesign talaga ito para lumutang lang. Yun lang ang nakadesign dito sa arko na yun. Sumunod si Noe kahit na napakahirap nitong gawin, lalo na sa edad niya. 'Di ba? 500 years old. 'Di ba? Imaginein po natin, isipin po natin kung gaano katanda si Noe nung panahon na yon, compare sa panahon natin na ang pinakamatanda ay 100. Bedridden na yung karamihan. Amen po? Pero hindi nagkamali ang Panginoon sa pagpili niya kay Noe. Dahil alam ng Diyos na kahit matanda na si Noe, nandun pa rin yung lakas. At sa maari din sa paggawa ng arko ni Noe, hindi naman sinabi dito, katulad nga ng sinabi ni Pastor, hindi naman sinabi dito na tutulungan siya ng mga manugang niya, ng mga anak niya. Maaring kasama rin siya. Pero maaring nandun din yung Panginoon na tutulong sa kanila. Yung magbibigay ng lakas sa kanila at magbibigay ng karunungan sa kanila. Hindi mawawala sa kanila ang Panginoon. Amen? Hindi kasi basta-basta lang talaga itong paggawa ng arko, mahirap to. Kung hindi nila kasama ang Panginoon, hindi nila ito mabubuo, hindi nila ito matatapos. Amen po? Ganon din ang Panginoon sa buhay natin. Hindi natin mapagtatagumpayan ang bawat plano at desisyon natin nang walang tulong ang Panginoon.
Magtatagumpay lang tayo sa tulong lang ng Panginoon. Amen? Hindi kaya to nandito kakayanin ng power natin o ng karunungan natin kung hindi tayo tutulungan ng Panginoon at kung hindi tayo hingi ng tulong sa Panginoon. Amen po? So base po doon sa nabasa ko, 100 years to 120 na naghintay si Noe bago dumating ang pagbaha na sinasabi ng Diyos sa kanya. Kaya ginagawa ni Noe yung arko, talagang ginrab na niya yung opportunity na mawarningan yung mga tao na magsisi na kayo sa mga kasalanan nyo para hindi nagunawin ng Diyos ang mundo. Lumapit kayo sa Diyos, magsisi na kayo. Pero nakinig ba yung mga tao? Hindi. Di ba pinagtatawanan pa nila si Noe habang ginagawa yung arko? Kasi ang layo-layo naman sa dagat nung arko na ginagawa niya, sa bundok na ata yun. Kaya imbis na makinig, pinagtawanan pa nila si Noe. Nalungkot doon si Noe. Sabi nga dun sa 2 Peter 2:5, hindi rin kinaawaan ng Diyos ang mga tao nung unang panahon dahil sa kasamaan nila, kundi nilipol silang lahat sa baha. Tanging si Noe lang ang nangaral sa kanila. Ngunit, ni isa walang nakinig sa kanya. Kuminsan po, nakakalungkot po na may tao pong binabahagi na natin ng salita ng Panginoon, pero ini-ignore nila ang mga sinasabi natin sa kanila. Hindi nila alam na yung nilalapit natin sa kanila, yung pinapakilala natin sa kanila na si Jesus, ay ito yung magliligtas sa kanila. Ito yung magliligtas sa kaluluwa nila sa impyerno. Amen po? Umiiwas sila sa ganong mga bagay. Ayaw nilang magpasakop sa Diyos. At akala nila, tama na yung landas na kanilang mga tinatahak. Hindi nila alam na yung kanilang kaluluwa ay mapapahamak. Napakapalad naman po ng mga tao na kung saan buong puso tinanggap ang Panginoong Jesus. Sapagkat bibigyan sila ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Amen po? Pangako po ng Panginoon yan sa John 3:16. God chose Noah because he is a faithful person. Noah is a faithful person. Ano po ba ibig sabihin ng faithful? Siyempre sa Tagalog po, tapat. Faithful means having faith, remaining true, constant, loyal, committed, devoted, and dedicated, lalo na sa paglilingkod sa Panginoon. If you are known as a faithful person, people use these words to describe you. Trustworthy, dependable, reliable, patient, and responsible. Ibig sabihin, mapagkakatiwalaan ka, maaasahan ka, matyaga, at responsable ka sa lahat ng bagay, lalo na sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Ito yung karakter na meron si Noe, kaya pinili siya ng Diyos. Kung meron din tayong karakter na katulad nito, pipiliin din tayo ng Panginoon. Amen po? Si Noe po, labis po ang kanyang pagtitiwala sa Diyos, kahit na napaka-imposible yung bagay na pinapagawa sa kanya, pero sumunod pa rin siya. So it is God's grace that allows Noah to be different. And the Bible tells us that Noah walked with God. In other words, Noah pleased God. Noah was a man who feared God. And that's his manner of life. That's the idea of walking. Yan lang yung tamang paglalakad kasama ang Diyos. Ano ba yung paglalakad kasama ang Diyos? Yung namumuhay tayo ng marangal.
namumuhay tayo ng mabuti at kalugod-lugod sa mata ng Panginoon. Yan yung ibig sabihin ng walking kasama ang Panginoon. Sa Bible po, dalawa lang po yung sinasabi dito na binanggit na lumalakad o namumuhay sa nais ng Diyos. Di po ba? Una si Enoch, di po ba? And pangalawa po ay si Noah dahil sa laki ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Siguro po kung ang inutusan ng Diyos mahina yung pananampalataya, siguro panay ang reklamo nito sa Lord. Lord, bakit ako pa yung pinili mo? Di ko po kaya yan. Iba na lang po. Sa iba nyo na lang po paggawa. Minsan po, meron po mga Kristiyanong ganyan. Di po ba? Bakit po ba tayo pinipili ng Panginoon? Bakit po ba tayo inuutusan ng Panginoon? Kasi alam naman ng Lord na may kakayanan tayo. Amen? Alam naman ng Lord na kaya natin gawin yung mga nais niyang paggawa sa atin. Amen? Amen. Yun nga lang, pinapangunahan natin kaagad ang Lord na hindi natin kaya. Pero kung susunod tayo, kakayanin natin. Kasi hindi naman tayo hayaan ng Panginoon na mag-isa. Nandyan pa rin siya, nagagabay at tutulong sa atin. Amen? Kapag pinili tayo ng Diyos, tiyak kasama natin lagi siya. Amen? Hindi katulad ni parang si Jonah, di po ba? Si Jonah, nung inutusan ng Panginoon, tumakas. Di ba? Ayaw niya sumunod. Pero akala niya matatakasan niya ang Lord. Di ba? Akala niya makakapagtago siya sa Lord, pero hindi. Di ba? Nagkakamali siya. Hindi siya tinantanan ng Lord. Diba? Hanggang sa nagpadala ng bagyo ang Lord sa barko, hanggang sa nilulun siya ng balyena. Diba? 3 days and 3 nights sa loob ng tiyan si Jonah bago niya na-realize na mali pala yung ginawa niyang pagtakas sa Panginoon. Diba? Kapag inutusan po tayo ng Panginoon, sumunod po tayo. Kasi may plano ang Panginoon bakit tayo inutusan. Hindi lang po para sa atin. Para din po ito sa ikabubuti ng kapwa natin. Para sa kaluluwa nila. Yung maligtas sila. Yung makamit nila ang kaligtasan na meron tayo. Amen po? Mahirap ang maghintay. Imagine, 120 years. Pero nagtiyagang naghintay si Noah. Kasi ganyan siya ka-faithful sa Panginoon. Tayo po ba? Matyaga po ba tayong naghintay? Hindi po ba tayo madaling mainip? O kaya kapag meron po tayong hiningi sa Lord, 1 month, 2 months, 1 year, give up na tayo? Paano kung on the way na pala yung sagot ng Lord? Tapos tumigil tayo. Di po ba? Naudlot. Na-hold yung blessings. Na-hold yung hinihingi natin sa Panginoon. Kasi tayo mismo, nawala na patient, nag-give up tayo kaagad. Dapat po, kapag meron tayong hinihingi sa Panginoon, maghintay po tayo ng katugunan niya. Gaano man ito katagal, basta maghintay lang po tayo. Magtiyaga tayong maghintay sa sagot ng Panginoon para sa atin. Hindi yung sa sagot natin. Hindi yung sa gusto natin. Hintayin natin yung gusto ng Lord para sa atin. Amen po? Malakas nga po na palakpak para sa Panginoon. Ang pagiging matyaga raw po ay isang pambihirang katangian ng isang tao. At hindi lamang po dapat daw sa paghihintay tayo nakafocus, kundi yung pagtsatsaga sa hindi pagsuko, ano man ang mangyari. Ano man ang mangyari. Amen? Maghintay lamang po tayo ng may katapatan sa Panginoon. Nabigo man si Noah na hindi nakinig sa kanyang mga tao na magsisi sa kanilang mga kasalanan, nagtagumpay naman siya.
dahil yung kanyang buong pamilya ay naligtas kasama niya. Amen po, dahil ito sa kanyang pagsunod. He is victorious because he put his faith into practice. Dapat ganyan din po tayo. Lagi nating gamitin ang ating pananampalataya sa Panginoon upang makamit natin ang tagumpay sa lahat ng ating mga nanaisin at ninanais. Amen po? What Noah and his family were given was a second chance. Second chance po nila yun. A second chance, a fresh start. Because of God's compassion, nagtagumpay sila. Nagtagumpay si Noe. Tayo rin po, binigyan rin tayo ng Panginoon ng second chance. Ng second chance na mamuhay ng marangal na aayon sa kalooban ng Panginoon. At bilang pangwakas po, how's your life today? If God has chosen you for Himself, if God has graced you in your life, meron pong tanong dito, how's your walk? Paano po ba tayo namumuhay bilang isang Kristiyano? Are you walking in a way that is different from the world? Or are you living life exactly like your neighbor who does not know God? Paano po ba tayo namumuhay? Paano po ba tayo lumalakad? Saliksikin po natin ang ating mga puso.